Muli po ay isang malugod na pagbati po sa pangalan ng ating Panginoon po ang aking pong ipinapaabot po sa bawat isa po na nanonood at sumusubaybay dito sa atin, lalo-lalo na po yung mga naka-enroll po sa ating online discipleship program. At purihin ng Panginoon na tayo po ay kahit papano ay umuusad sa ating mga aralin at salamat sa inyong pagsusumikap dito sa ating online discipleship program ng mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. So muli ay pahintulutan yung muli tayo po ay makapag-aral at nawa ang mga araling na ating pong natutunghayan na pag-aaralan ay nagiging pagpapala po sa atin. At higit sa lahat, ang aking pong desire po kung bakit po itong lesson na ito, itong mga tanong at kasagutan mula sa Biblia ay nabuo sa layon po na ito po ay maging kagamit-gamit sa inyong pagdi-disciple o pagdidisipulo kung kayo ay may mga Bible study, meron kayong mga prospect na pinapollow up, ay malaking bagay po ito. Alam ko makakatulong po ito sa mga pagdi-disciple po natin sa ating mga churches. So muli ay purihin ang ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa oras pong ito. Dalayan ko Lord na patuloy po, i-bless you po ang ministry ito ng online discipleship program na ang amin pong tinatalakay ay ang mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. At dalayan ko Lord na muli ang lesson ito ay maging pagpapala po sa bawat isa. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagkilos at bigyan patuloy kami ng kaunawaan at i-bless ang ministry ito sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay ngayong gabi po o ngayong araw pong ito, tayo po ay nasa lesson o aralin number 15. Ang kahalagahan ng pagdalo sa pananambahan. Kung ating pong babalikan po yung aralin number 14, patungkol po sa pagsamba, hindi po ba? Nawa ay naalala pa po natin yon, yung ating pinag-aralan na lesson, aralin number 14, na kung saan ay ating natunghayan yung lesson patungkol sa pagsamba. Babasahin ko po dito po sa John chapter 4, verse 23, para ito po ay mag-ugnay dito sa ating aralin number 15. Ano po? Ang sabi sa John chapter 4, verse number 23, "But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father," nais kong pansinin po ninyo yun, "for the Father seeketh such to worship Him." Ang Ama ay naghahanap ng mga taong sasamba sa Espiritu at katotohanan. So kaya talagang napakahalaga po na ang isang mananampalataya po ay dapat po binibigyan niya talaga ng importansya, priority ang araw ng pananambahan. So dito po tayo ngayon, kahalagahan ng pagdalo sa pananambahan. So tayo po ngayon ay dumako sa unang katanungan, bakit kailangang palagi ang dumalo sa pananambahan? Bakit nga ba talagang ang isang, kung ikaw ay saved na, isang mananampalataya, bakit kailangang ikaw ay palagi ang dumalo sa pananambahan? Ang sagot, dahil ito'y utos o kagustuhan ng Diyos. Ito'y kalooban ng Diyos, mga minamahal. Okay? Sa Hebrews chapter 10, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Hebrews chapter 10, verse 25, nais kong makita po natin itong bagay na to, na kung saan ay may binabanggit po dito sa Hebrews chapter 10, verse 25, "Not forsaking the assembling of ourselves." Huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon-tipon. Okay? "As the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching." Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng 6 na araw. At ang ika-7 araw ay para sa Kanya. Yan po ay makikita natin sa Lumang Tipan, bagamat yan ay panahon ng batas. Pero hindi po sa ating panahon ay ganun din po yung principle na ating pong matututunan. Bagamat sa Lumang Tipan ay meron pong Sabat sila at yung binigyan sila ng 6 na araw at isang araw na ito ay kanilang ipangingilin, yung araw ng Sabat. Pero sa ating panahon, dahil hindi na po tayo sa ilalim ng batas at wala po tayong Sabat, pero by principle, nagbigay ang Panginoon sa atin ng mahabang
panahon, araw para tayo po ay maaring ito i-google natin sa ating buhay personal at sa pagtatrabaho. Pero ang Diyos po ay nag-e-expect po, sa binasa natin kanina, nang tayo po ay palagi ang sasamba. Kung ating susuriin, napakaliit lamang ang araw na maaari nating maipagkaloob sa Kanya kumpara po sa mga araw na para sa atin. Kung kaya't, kailangang ikaw ay dumalo palagi. Bakit po? Dahil, number one, ito ay paggunita sa araw ng pagkabuhay ni Jesus. Ang first day of the week po, makikita po natin sa Mark chapter 16. Muli po ay samahan niyo po kung buksan kung saan ay dito po sa Mark chapter 16 ay yung first day of the week ay bumangon po ang ating Panginoon po eh. Okay? Mark chapter 16 verses 1 to 6. Okay? Babasahin ko po dito po sa Mark chapter 16 po ang ating pong mga Biblia at ating matutunghayan po. Ang sabi po sa verse 1, "And when the Sabbath was past, Mary Magdalene and Mary the mother of James and Salome had brought sweet spices that they might come and anoint him. And very early in the morning, the first day of the week, they came unto the sepulchre at the rising of the sun." So ito po yung halos sa madaling araw o magbubukang liwayway na po nung pumunta po itong mga kababaihan para pumunta sa libingan ni Kristo. At and they said among themselves, verse 3 po, binabasa ko po yung verse 3, "Who shall roll us away the stone from the door at the sepulchre? And when they had looked, they saw the stone was rolled away, for it was very great." Verse 5, "And entering into the sepulchre, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a long white garment, and they were affrighted. And he said unto them, Be not affrighted, ye seek Jesus of Nazareth, which was crucified. He is risen, he is not here. Behold the place where they laid him." So makikita po natin, isa po sa kahalagahan po kung bakit po napakahalaga na tayo po ay palagi ang sumamba dahil ito po ay paggunita po sa araw ng pagkabuhay ni Jesus. Pangalawa, ito rin yung araw na matatanggap mo ang kalakasan at hamon sa buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Alam po ninyo, kapag ka po tayo ay palagi ang dumadalo sa pagtitipon sa pananambahan sa isang lokal na iglesia, doon po natin na natatanggap yung challenges at yung pong hamon po sa atin at kalakasan na nagmumula po sa mensahero na ginagamit ng Panginoon tuwing sasapit po yung araw ng ating pananambahan. Ang sabi po sa Colossians chapter 2, verse number 7, ating pong tunghayan po, buksan po natin ang ating mga Bible sa Colossians chapter 2 and verse number 7, ang sabi niya, "Rooted and built up in Him." Alagang napakalaga na ikaw mananampalataya ay mag-ugat at tumatag eh. "And built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving." Mangyayari lamang po ito kapag ka po tayo po ay palagi ang dumadalo sa pananambahan. Number 3, ito rin ang araw na makakamtan mo ang pagpapala at kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Romans chapter 15, basahin po natin. Alam po ninyo, iba po yung dinudulot po pagka ikaw ay nasa pagtitipon ng mga mananampalataya. Nagbibigay po ito ng joy at nagbibigay po ito ng mga pagpapala po sa ating buhay. Romans chapter 15 and verse number 13 po ay muli po, samahan niyo po kung buksan ng inyong mga Biblia sa Romans 15:13. "Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost." So yan po ang mga nagaganap at nangyayari kapag ikaw ay palagi ang pumupunta sa pananambahan. Number 4, ito ang araw na makakaugnayan mo o makaka-fellowship mo ang mga kapwa mananampalataya. Kaya nga yung ating verse kanina sa Hebrews 10:25, "Not forsaking the assembling of ourselves." Kaya napakahalaga na ikaw na mananampalataya ay nakakaugnayan mo o nakaka-fellowship mo yung mga kapwa believers dahil ito po'y nagbibigay sa atin ng encouragement, nagbibigay sa atin ng joy, at tayo po ay nagkakaroon ng koneksyon sa bawat isa sa mga kapwa din saved at mananampalataya. Kaya't kung ang katanungan ay bakit kailangan palagi ang dumalo sa pananambahan, dahil ito po ay utos
o kalooban ng ating Panginoon. Number 2, kailan ang araw ng pananambahan? Okay? Bagamat araw-araw pwede po natin, tayo po ay ah nasasamba, pwede po nating sambahin ang Panginoon. Pero meron bang talata sa Biblia na merong specific din na araw na kung saan ay tayo po na mga mananampalataya ay nagkakatipon upang ating sambahin ang ating Panginoon tuwing araw po ng linggo. Ano po? Sa bagong tipan, mapapansin natin na ang kanilang pagtitipon ay tuwing araw ng linggo. Dito po. Sa John chapter 20, nagkatipon po ang mga alagad. Tingnan po natin sa John chapter 20 po. Sa John chapter 20 ay ating pong matutunghayan na nagkatipon po yung kanyang mga alagad po dito. Tingnan po natin. Okay? John chapter 20 ay ating pong matutunghayan. Muli po ay samahan po ninyo kung buksan ang inyong mga Biblia sa John chapter 20 verse 19 and 20. And the same day at evening, being the first day of the week. Pansinin po yan. Okay? When the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. So makikita po natin hanggang verse 21, nagkatipon yung mga alagad po. That's the first day of the week. Pangalawa, sa Acts chapter 20, verse 7. Acts chapter 20, muli po ay samahan niyo po kung buksan ang inyong mga Biblia sa Acts chapter 20, verse number 7. Ay tungayan po natin sa Acts 20 verse number 7. Ano po? Ang sabi sa verse 7, And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow, and continue this speech until midnight. So makikita natin kahit noong panahon po ni Apostol Pablo, nagkakaroon ng pangangaral, nagkakaroon ng pagtitipon upon the first day of the week. Sa 1 Corinthians chapter 16, nagkakaroon ng pagkakaloobi o offering. Tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6 po. Ang ating pong mga Biblia po. Sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. Okay? 1 Corinthians chapter 6 verse 1 and 2. I think ito po ay 2 Corinthians po. Ano po? Okay, tingnan po natin sa 2 Corinthians chapter 16. 1 Corinthians 16 po. I'm sorry po, no? 1 Corinthians chapter 16. Okay? Ang nakikita ko 6, 16 po pala. Po. Sabi sa 16 verse 1 and 2, ito na po. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye upon the first day of the week. Let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So makikita natin, nagkatipon ng mga lagad sa John chapter 20, nagkatipon ng mga mananampalataya with Paul sa Acts 20, sa 1 Corinthians 16, 1 and 2, ay nandoon, nagkakaroon ng upon the first day of the week, nagkakaroon ng pagtitipon at nagkakaroon ng pagbibigayan. Ngayon, dumako tayo sa pangatlong katanungan. Bakit maraming hadlang sa pagdalo? Bakit maraming mga mananampalataya na hindi niya magawang maging consistent, faithfully na makadalo sa araw ng pananambahan, tuwing araw ng linggo? Ano-ano po ba yung mga hadlang? Bakit maraming mga Kristiyanong hindi po faithful sa pagdalo po sa pananambahan? Ang kasagutan ay dahil ayaw ni Satanas na ikaw ay lumago sa pagkakilala kay Jesus. Ito po ang dahilan eh. Kasi si Satanas, alam niya na kapag ka po ikaw ay naging tapat, na tuwing araw ng pananambahan, pagtitipon ng mga mananampalataya, ikaw ay palaging umaaten, lalago ka, titibay ka, at lalawak ang iyong kaalaman. Ayaw ng Diablo yun. Kaya't ang Diablo, siyang gumagawa ng kaparaanan, mga minamahal. Hinahadlangan ni Satanas ang mga tao na lumapit sa Diyos. Kung kaya't, marami siyang kaparaanan para tayo ay ilayo sa Diyos. Sa tuwing tayo ay magpapasya na dumalo, tandaan natin, ng ilan sa mga hadlang ay ang mga sumusunod. Number 1, trabaho o gawaing bahay. May kasabihan nga na ang gawain ay walang katapusan. Alam niyo, yung trabaho sa bahay, walang katapusan eh. Ngunit ang pagdalo sa pamanambahan ay maaaring mawala sa iyo ang pagkakataon na magawa mo pa ito dahil baka dumating ang time na
ikaw ay kunin ng Panginoon. Asa na yung mga sinasabi mong sa next Sunday na lang, sa susunod na lang? Madaling malulunasan ito, yung mga gawain at trabaho natin, kung ating lamang isasaayos ang ating mga gawain. At higit sa lahat, kung bibigyan natin ng prioridad ang panambahan po. Pero ito po yung isa sa mga hadlang, trabaho or gawaing bahay. Number 2 na mga hadlang, mga lakad o appointment. Minsan yan po ang nagiging dahilan kung bakit may ilang mga kapatiran sa church na hindi nakaka-attend dahil meron siyang naging appointment, meron siyang naging lakad o meron siyang kausap. Kadalasan ang ating mga lakad ay hindi gaanong mahalaga. At ito'y maaari pa nating ilipat sa ibang araw upang bigyan halaga ang para sa Diyos. Okay? Ang problema, yung ating mga appointments, ay bakit sa linggo natin itinatapat? Pwede naman natin ilagay ito sa araw ng Sabado, araw ng Biyernes. Di ba? Kaya't ginagamit ng kaaway ito para tayo po ay hindi makadalo sa pananambahan. Mga lakad o appointment. Malayo ang lugar ng pananambahan. Okay? Madalas, ito ang ginagawang dahilan ng mga taong tinatamad dumalo. Kung atin labang iisipin ang ginawa ng Diyos sa atin, hindi hadlang ang layo ng lugar upang hindi tayo makasamba. Huwag nating gawing excuse ang layo ng ating bahay doon sa pagtitipon, sa kapulungan. Kundi, alam po ninyo, marami po akong mga kilalang mga mananampalataya na malayo po ang kanilang bahay doon sa kanilang pinupuntahan. Pero, hindi po ito nagiging hadlang, mga minamahal. Pero maaari po itong gamitin ng kaaway para maging hadlang sa iyo kung bakit hindi ka matapat na nakakadalo palagian, mga minamahal. Pahalaga po ito pong ating pong lesson pong ito, no? Na kahalagahan patungkol sa pananambahan, no? Na tayo po ay palagi ang dumalo, okay? At wag po tayong mag-a-absent, okay? Hanggat may lakas pa po tayo, hanggat may opportunity po tayo na ibigay natin yung panahon ng para sa Panginoon, ialay natin, bigyan natin ng priority, i-focus natin ang ating sarili patungkol sa ating Panginoon. So muli po, maraming salamat po sa bawat isa po at tayo po ay muli ay magwawakas sa ating pong panalangin ngayong araw pong ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at ang aking dalangin po dito po sa araling ito, nawa po ay nakita po ng bawat isa na napakahalaga po na binibigyan talaga ng halaga, importansya, ang araw po ng pananambahan. At ang aking dalangin, sana po na ibigay talaga nila yung araw na ito, araw ng linggo, at maging matapat po ang bawat isa sa pagdalo sa pananambahan. Kayo po ang kumilos sa bawat isa. Purihin ka, Panginoon. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So muli po ay purihin natin ang Panginoon at may mga nagre-request po ng lesson pong ito at paumanin po kung hindi po kami nakakasagot dahil kung ating pong babalikan po yung una pong yung orientation po natin, ito pong ating mga lesson po na ito ay nasa proseso po na ito po ipapakooperate po namin. So kaya hindi po kami nagbibigay ng PDF file po nitong mga lesson na ito. At pero kung kayo po ay matatapos po ninyo itong 52 lessons po ito, hopefully ay kayo po ay makakatanggap po ng talagang isang libro po nito, no? O libro at kung ating babalikan po yung orientation natin, ano po yung matatanggap natin kapag po natapos po natin itong mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. Ito po ay 52 weeks po, 52 lessons, mga minamahal. So isang taon po. Ano po? 3 po yung ating magiging blessing po dito po sa pag natapos po natin ito. Una, magkakaroon po kayo ng libreng Biblia kay JB. Pangalawa, certificate na nakalagay po yung pangalan at yun po ay kayo po ay nakakompleto nitong discipleship online program. At pangatlo, yung libro po nito ng mga tanong at kasagutan mula sa Biblia. So muli po, purihin natin ang Panginoon. Maraming salamat po. God bless you all.